1970s po, ano ba na, 1976 kasi ako pinanganak. So, ang alam ko po, yan ay position na ng daddy ko. We are not saying na yan ay amin ang lupa. What I am saying is binukta ng magulang ko since 1970s, yung lugar na yan. And I have people here like them na makakapagpatunay po na wala pa sila sa lugar na yon, nandun na ang magulang ko. Nung masunog po ang munisipyo ng Bayan ng Santa Maria during the 1980s, hindi pa nun ang pagkuha ng permit sa mga DNR na para yung lupa po na yon, ay yung mga tanim doon sa lupa na yon. Yun po ang ginamit sa pagtatayo ng munisipyo na bayanihan ang approach ng father ko since he is the mayor. So sila, bilang sila ay matatanda sa lugar, sila po yung nagpapatunay na talagang yung lugar na yon ay binubukta ng magulang ko. So sa akin po, hindi po ako basta pumasok. Years ago, for 10 years, ang dad ko po, lagi ako sinasama doon. With my husband and yung pinsan ko na pinalaki niya. Nagdadala po kami doon ng pananim na kape. Nagdadala po kami doon ng abono. So, technically, alam ko yung area. So, lahat po ng lupa ng magulang ko, rights man to or may titulo. Before he passed away, he made sure na alam ko lahat. So, kaya po doon medyo naano ako during that time kasi yun nga, nang dumating yung radio interview with them, nasa session po ako noon. So, during that time, syempre, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, sa magsaysayan. So, I will not watch that. Sabi ko, because I don't want my judgment na maging hindi maganda ang kasi I want the person to know me as I am. And hindi bilang ABC na ginagamit ang kapangyarihan para magmasok ng may lupa na may lupa. Hindi naman po yun naging kasalanan ko on my side kasi I work hard for my position ngayon and I prayed for it. And ito nga po, andito na sa akin ang position na to. And I am not the kind of person na papabayaan siya na masira lang ng basta. Yung lupa po na yan, binukta ng magulang ko. It is my right and it is my duty na pangalagaan din po yung lupa na iniwan ng magulang ko. Hindi ko sinasabi that the land is ours. Yun lang pong mga tanim na inaalagaan namin. So, nagkaroon po ulit kami ng pagpa-plant ulit kasi nga may mga lugar na doon na naputol na ang puno. Never ako nagpaputol po ng puno doon. Kasi dito nga sa PAOO, pag po hindi kumuha ng DENR permit sa permit cutting, hindi po ako nagbibigay. And then, noon pong nakaraang linggo, nakaraang December 8 pala, nagpadala po ako ng mga pananim ulit. And I have all the records na, kasi nga medyo mahirap on our side, na hindi ko i-record lahat ng activities namin. Never po kaming nagputol ng puno, nadatnan na lang po namin na yung mga punong putol. So, wala po kaming tinitistis na kahoy. Yan lang po ang main na ginagawa namin. It's all here. So, and I will not let them na magamit ng powers ko para lang putulin at saan nila dadalhin. Napakahirap po na maparatangan ako this time na basta lang ako nanakop, basta lang ako pumasok. It also not true po because the people of Santa Maria and the people in Camagong, alam po nila. And also, sila yung mga nag-report sa inyo or nag-complain na na-interview nyo. They all know the history from Tata Apoy down to this time. So I'm sure if they will tell the truth, lahat tayo may enlightened by that. Sabi ko nga po parate, pag hinaharap akong usapin about sa lupa, lagi ko pong sinasabi sa mga tao o sa kabarangay ko na hindi dapat pag-awayan ang lupa. Bakit? Kasi sa lupa tayo nanggaling, sa lupa tayo babalik. Meron po kami before, ang daddy ko po may cancer na this time. That was July of 2016. Nagkaroon siya ng survey kasama ang DNR. Ito nga po yung mga nakita niya, but I don't know kung ano nangyari.
they did not sign this. Pero this is... Anong year po yan? 2016 po. Nung inaayos niya lahat. From 7 in the morning until 5 in the afternoon, nasa DNR Real siya. Just to wait for this. Pero never nilang pinirmahan to. Pero may nagbigay nito sa akin na taga doon na papirmahan ko daw. Pero hindi. Pero it is written here na talagang yung mga pagpapatunay and yung mga tanim ay nandun talaga sa lugar na yan. I'm not telling everyone that I own the piece of land, but kami ang nagbukta, yun lang po ang pinaglalaban ko. So, alam namin na binebenta yan for the longest time, pero wala silang narinig sa akin, never ako nag-demand or anything. Kasi kung in-approach nila ako na maayos, baka nung buhay pa ang daddy ko. May nagbebenta? Meron po nagbebenta, pero hindi po kami. Ngayon, yun ay hindi namin tinuloy. Pinabalik ko na yon. Kasi bakit po? Nang mag-meeting kami sa PAMBI, sabi po ng PAMBI, kahit fencing ay kailangan po ng SAPA. So, bilang PAMBI member, so nag-follow po ako na hindi ko po siya ginamit. Never nga ako nagpabakod eh. Kung kailangan ko mag-stop, stop sila lahat, including the restaurants and everything. Mag-cooperate tayo. Pero how will I be sure na nag-stop sila? Wala po ako sa area eh. Kasi nung nagpatayo ang daddy ko ng kubo, nawala eh. Nawala yung kubo eh. So ngayon, magpapatayo sana ulit ako ng kubo to reclaim. Kasi may apply akong kuryente. Pero since nga, sabi ko, kailangan panansapa, huwag kayong gagalaw. So you stop everything, basta magtabas kayo, magtanim, yun lang po. Kasi yun naman yung purpose natin. Pero yung sinasabi na benta. So ang pinaglalaban ko lang dyan, yung tanim namin. So yun lang. At mag-follow ako sa requirements ng law. Kasi member, being their member, kailangan naman sumunod ako dyan. Nakakahiya naman. So ngayon, diba? You're applying for ISAPA? Actually, matagal na po kami may nakapasok na SAPA. Kaso may nagpa-contest. Anong year pa po yung application yun ng SAPA? May intent na po kami last year pa. So we are complying in everything na kailangan nila, like the documentations na kailangan. So SAPA po 90 hectare. Lampas pa. 90 hectares, so hindi 900 sir, 90. So 90,000 plus na square 900,000 square meters.